Nandito na tayo sa chapter 5. At medyo madaming medyo madaming lyrics ng kanta ang papag-aralan po natin ngayon dito po sa chapter 5. Kaiba sa mga compositions sa ngayon na ilang lang yun, ilang stanza lang siya. Ito marami siya, marami dito po sa chapter 5 ng book ng Judges o Hukom. So tinitignan po natin ang kwento nitong si Deborah at saka itong si Barak. Pag-aralan po natin kagabi yung patungkol po sa kanila. At dito sa ating papag-aralan sa gabi po na ito, yung makikita po natin na sila po ay tandem ulit, hindi sa pakikipaglaban na katulad ng napag-aralan po natin kagabi, kundi tatandem sila ulit sa isang gawain na ito ng pag-awit. At titignan natin yung bawat lyrics ng kanila pong inawit sa Panginoon. At gusto ko lang pong balikan ulit yung verse 1 para makita po natin siya as a whole. Chapter 5 verse 1, sabi dito, "Nang araw na iyon," ano bang kaganapan yon, So napag-aralan natin kagabi kung ano yung nangyari dito po sa pagtatagumpay po nila laban po doon po sa umapi sa kanila, umalipin po sa kanila ng maraming taon. So kung titignan po natin, doon po sa mga previous na pinag-aralan po natin, di ba hindi na nila pinaalis yung mga Canaanites? Kasi ang sabi po nila ay mapapakinabangan nila yung mga ito, gagawin nila silang mga alipin, di ba? Kabaliktaran po yata yung nangyari. Kasi as we studied, di ba, doon po sa mga previous na napag-aralan po natin, kahit po doon po sa lesson po natin kagabi, na ilang taon yung talagang pagpapahirap sa kanila, pagpapahirap dito po sa mga Israelites. Nandyan yung 20 years. Akalain mo yung ang hirap nun kung grabe lang yung nangyari, di ba, sa kanila. Pero ang nakakatuwa na lagi po nating makikita dito po sa book ng Judges na every time na tatawag po sila sa Panginoon, every time na saklolo po sila sa Lord, nandyan kaagad yung pagtulong ng Lord sa kanila. Grabe yun di ba na? Alam mo yun, of all their sins, 'di ba, of all their shortcomings to God, of all yung mga pagtalikod po nila sa Panginoon. Grabe lang yung image ng Lord na nakikita po natin at makikita natin as we go on sa atin pong pag-aaral ng Diyos na ito. Kung kung titignan din po sa buhay po natin, ilang beses na rin po tayong nadapa, di ba? Ilang beses na rin po tayong tumalikod sa Panginoon. Pero every time na nagka-cry out tayo sa Lord, di ba? Nandyan yung kanyang pagpapatawad, nandyan yung pagbibigay po niya ng kapayapaan, di ba, sa atin? Nandyan yung pag-renew niya, di ba, ng atin pong mga buhay, nandyan yung pagbabago po niya, 'di ba? At nandyan yung pag-o-open po niya ulit ng kanyang relasyon, 'di ba? Ng kanyang pakikipag-ugnayan, 'di ba, sa atin. So hindi po tayo iba sa kanila dito po sa mga Israelita natin pong pinag-aaralan. Sabi dito, ang awit na ito ay inawit ni Deborah. Si Deborah yung leading dito. Baga siya po yung
pinaka song leader dito, at meron po siyang kasama, meron siyang kumbaga backup, no, or kasama niya itong si Barak na sinasabi dito na anak ni Abi Noam, no. At ano yung content ng kanilang awit? Sasabi dito, purihin si Yahweh. Ang mga Israelita ay buong giting na lumaban, nagkusang loob ang taong bayan. So, may account sa scripture, 'di ba mga kapatid, if you remember, na nagresulta sa kanila ng pag-awit, 'di ba? Naalala niyo ba 'yon? Yung account na kung saan nandun po yung deliverance na ibinigay po sa kanila ng Lord. Saang account 'yon? 'Di ba doon sa parting ng Red Sea? Nakita natin na talagang nilid nitong si Moses. Sinasabi yung awit ni Moses, itong mga Israelita po na ito, itong mga tao po na ito, ng pagpupuri sa Panginoon. At sabi dito, makikita natin na purihin si Yahweh. May dahilan ng kanilang pagbubunyi. May dahilan ng kanilang pupuri, 'di ba? Bigkas or pag-awit ng mga awitin po na ito. Ito po ay resulta ng kanilang deliverance sa Panginoon. Ito po ay resulta ng isang napakalaking ginawa ng Diyos sa kanila. Diba? Yung pag-awit, makikita ng natin na ito ay resulta ng kagitingan ng Diyos na ina-acknowledge po natin. Ito ay resulta ng pagpupuri sa Panginoon dahil po sa kanyang ginawa. Ito ay resulta ng pagtulong, 'di ba? Pagbibigay sa kanila ng Diyos ng tagumpay. So with that context, mga kapatid, every time na umaawit tayo, 'di ba? Every time na umaawit tayo, ina-acknowledge natin yung ginawa ng Diyos. Hindi lamang sa buhay natin, kundi sa mga napag-aaralan po natin. 'Di ba? Nasubukan na ba ninyo 'yon? 'Di ba? Ito ay yung pag-awit, ewan ko kung ilang beses kayong umaawit sa isang araw, 'di ba? Pero ito ay hindi lamang demonstration ng pagiging grateful mo sa Panginoon, kundi ito ay ito ay kasiyahan mismo ng sarili mo, 'di ba? Nasubukan na ba ninyo 'yon yung may problema kayo, 'di ba? Yung naghagalit kayo, yung naiinis kayo, 'di ba? Nagre-resulta ba ito ng pag-awit? 'Di ba hindi? Kadalasan ang ginagawa po natin, 'di ba, kapag tayo po ay galit, ano yung ginagawa natin? Naiinis tayo, mainit yung ating mga ulo, 'di ba? Konting sagi lang sa atin, pabalang yung ating mga isinasagot, 'di ba? Tapos pag nakakita tayo ng something sa internet or sa family natin, 'di ba, yung mga ganon, nagre-reflect, 'di ba, yung kung ano yung nararamdaman, 'di ba, ng puso mo. Pero kapag ikaw ay masaya, 'di ba, kapag ikaw ay grateful, hindi lang talaga ma-contain ng sarili mo, 'di ba, yung hindi ka umawit, 'di ba, sa Panginoon. Kaya sa church, pansinin ninyo mga kapatid, hindi, as I lead, sa akin lang, as I lead the praises, 'di ba, and the praise and worship sa church, hindi ko alam mo yun, hindi ko ginagamit yung authority na yon para i-abuse yung mga tao, 'di ba, yung mga may mga ganun kasi na song leader, itaas natin yung ating mga kamay, itaas pa, itaas ng itaas, 'di ba? Lumundag tayo, 'di ba? Pumalakpak tayo. Okay naman 'yon, 'di ba? Pero alam mo 'yon, yung 'di ba, sa church kasi hindi na 'yun kailangang sabihin 'Di ba? Automatically na 'yun Kasi yung pag-awit, hindi lang siya language, 'di ba,
ng ating soul, kundi ito po ay ginagawa talaga natin. 'Di ba? Lalong-lalo na nakikita po natin yung lahat ng ginagawa, lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay po ng mga tao po na ito at maging sa atin. Hindi mo na kailangang sabihan yung isang tao na punong-puno, 'di ba, ng pagmamahal sa Panginoon. Hindi mo na kailangang sabihin, hindi mo na kailangang diktahan, 'di ba, yung isang tao na pupunta sa church, 'di ba, upang umawit. Nakakahiya lang talaga yung mga Kristiyano na nagsasabing mga mananampalataya sila. Tapos pagpasok po nila sa church, wala silang kalatoy-latoy na umawit sa Panginoon. 'Di ba? Wala silang kasigla-sigla, 'di ba, na umawit sa Lord. Alam po natin kung bakit? Kasi hindi nila alam, 'di ba? Wala silang pagtingin doon sa mga wonders and miracles na ginawa ng Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. So the next time na aawit po tayo sa Panginoon, lagi po nating tatandaan na yung pag-awit ng papuri at pasasalamat, 'di ba, sa Panginoon ay tinatanggap ng Diyos. Actually, how many sa scripture ang sinasabi niya, sing unto the Lord, sing unto the Lord. Gusto lang talaga ng Diyos, 'di ba, yung pag-awit. Di ba, yun kung hindi naman maayos yung aking boses, 'di ba? Hindi naman yun yung issue doon ang tinitig, kasi once you sing, 'di ba, yung songs ng patungkol po sa pagpupuri po ng Panginoon, it demonstrate your faith to the Lord. 'Di ba? Kaya kahit malungkot ka, 'di ba, you must sing to the Lord. 'Yun ang sabi ng scripture eh. Ano man yung sitwasyon mo, ano man yung kalagayan mo, sing unto the Lord. Hindi naman niya sinabing ang mga aawit lang ay yung mga magaganda yung boses, yung mga soprano yung boses. Hindi, lahat kinumand niya to sing. It is really a command, hindi siya plea. Pwede ba kayong umawit sa akin? Gusto kong marinig. Di ba yung ginagawa natin sa mga bata? Umawit nga, awitan mo nga ako, di ba, ng ganito, ganyan. Ang Lord hindi ganun eh. He commanded lang talaga yung lahat na umawit, di ba, sa Kanya. So sabi dito, yung purihin si Yahweh? Bakit sila nagpupuri? Kasi di ba sinave sila mula doon sa isang king na talagang umabuso, 'di ba, sa kanila ng maraming mga taon, no? Sabi dito, nagkusang loob ang taong bayan. Sino yung mga taong bayan na ito? Makikita natin verse 3, mga pinuno at mga hari, inyong dinggin. Ako'y aawit kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. So sabi nitong awitin na ito, kayong lahat, kayong mga pinuno, kayong mga hari, pakinggan nyo yung aking aawitin, no? Ako'y aawit para kanino? Para kay Yahweh. Yung ating pag-awit ay para kay Yahweh. Ang kaibahan ng di ba, napapag-aralan natin ito sa GPI. Ang kaibahan ng awitin na pangmundo, dito lang siya sa mundo, di ba? Pero yung awitin na maka-Diyos, kay Yahweh ito nakadirect. Kaya kung kay Yahweh ka umaawit, sa tingin mo, gusto kaya ni Yahweh yung napipilitan lang, di ba? Napipilitang ibuka yung bibig, napipilitang pumalakpak, di ba? Walang kasigla-sigla. Di ba? Kung sa presidente mo ialay yun, hindi lang talaga siya matutuwa. Di ba? Yung walang kalatoy-latoy, sumasayaw, hindi man lang ngumingiti, yung parang, alam mo yun, yung parang sumasayaw na robot na wala man lang reaction, no? Hindi nakakatuwa. Kahit sa atin hindi tayo natutuwa sa ganung nakikita po natin. Kasi makikita natin, mga kapatid, na ang lahat ng mga pag-awit na ginagawa po natin, lalong-lalo na kapag sa Panginoon, ito po ay para kay Yahweh. Grabe na, gusto mong ma-impress si Yahweh, di ba? Kailangan gampanan mo ng mabuti, di ba? Yung iyong pagtayo, di ba, sa Panginoon, yung iyong pag-awit, di ba, sa Lord, no? Sabi dito, ano yung sasabihin? Sabi dito, nang sa bundok ng Seir, Yahweh, ikaw ay lumisan, at nang ang lupain ng Edom ay iyong iniwan. Ito yung mga kwento, di ba, sa nakaraan, na yanig ang lupa at bumuhos ang ulan, tubig ng mga ulap sa
kalangitan. Nayanig ang mga bundok sa harapan ni Yahweh na nasa Sion, sa harapan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. So, pinapakita po ng awitin na ito kung gaano makapangyarihan si Yahweh. Yung content ng awitin na ito, si Yahweh yung bida. Diba? Si Yahweh yung bida, ano yung kaya niyang gawin? Diba? Ano yung pwedeng mangyari sa isang lugar kapag iniwan nitong si Yahweh, ano? At kapag nagalit itong si Yahweh, ano yung kaya niyang gawin? Napakarami, 'di ba, nang kaya po niyang gawin. Si Yahweh ay Diyos ng Israel, no? Kaya niyang payanigin yung bundok, 'di ba? Sabi dito, yanig ang mga bundok sa harapan ni Yahweh, na napakamakapangyarihan lang talaga ng Diyos, 'di ba, na ito, no? Verse 6, nang panahon ni Shamgar, anak ni Anat, gayon din naman ng panahon ni Yael, ang mga manlalakbay ay lumilihis sa daan. Tumigil ang mga tao sa pangangalakal. Nooy iniwan na ng mga... Ito yung ano, di ba mga kapatid? Alam natin na yung mga Israelita, hindi nila pinili ang Diyos, no? Ang Diyos na si Yahweh. Kumbaga, hindi nila siya sinunod. Maraming mga instances na makikita po natin na hindi siya sinunod, di ba, sa kanyang mga commands, sa kanyang mga commandments, di ba, sa kanila. At sabi ni Yahweh sa kanila, sapagkat hindi kayo sumunod, ganito yung mangyayari sa inyo, pero hindi pa rin sila naniwala. At nung makita po nila yung lahat ng mga resulta, di ba, ng kanilang disobedience sa Panginoon, ito, sasabihin sa atin ng awitin kung ano ba yung nangyari. Kasi ang thinking ng mga Israelita, di ba, mas mabuti na hindi sumunod kay Yahweh. Kasi, di ba, mahirap yung ang dami-daming mga batas na sinusunod. Pero lagi nating tatandaan, mga kapatid, na kapag hindi ang tao sumunod sa Diyos na ito na si Yahweh, maglilingkod siya sa ibang Diyos. Ibang Diyos yung hahawak sa kanya. Ibang Diyos yung magmamaniobra, di ba, sa buhay niya. Kung hindi ito si Yahweh, di ba, mas mapapahirapan siya kasi hahanap at hahanap ang tao po na yan ng kanyang sasambahin, ng kanyang pag-aalayan, di ba, ng kanyang lakas at ng kanyang buhay. So, ganun po yung nangyari dito po sa mga Israelita, no? Sabi dito, ng panahon ni Shamgar, binigyan tayo ng pangalan, gayon din naman ng panahon ni Yael, ang mga manlalakbay ay lumilihis sa daan. Bakit? Kasi mapanganib yung lugar. Di ba, napag-aralan natin yan, mapapag-aralan pa natin ulit. Napaka-mapanganib ng lugar na yun na kailangan mong lumihis, di ba, ng iyong daanan para at least kahit papano magkaroon ka ng safety. Ano pang nangyari? Tumigil ang mga tao sa pangangalakal kasi sobra na yung so paano ka mangangalakal? 'Di ba? Na kung saan hindi magiging safe yung iyong buhay at hindi rin naman kikita, 'di ba? Yung iyong yung iyong mga kalakal sa dami ng mga masasamang tao, 'di ba, sa paligid mo. Sa dami ng tao, no, na pupwedeng mangagaw, pupwedeng mang-hold up, di ba? Pupwedeng kumitil, di ba, ng buhay mo bilang isang hindi safe yung lugar sa mga panahon po na ito, no? Paano nagkaganon? Kasi nga, di ba, kapag hindi si Yahweh ang kanilang sinunod at sinamba, hindi lang talaga sila magkakaroon, di ba, ng kapayapaan. Sabi dito, nung iniwan na ang mga nayon nagresulta pa talaga na kailangang iwanan nila yung mga nayon sa Israel, no? Sapagkat grabe na yung kasamaan na nangyayari, 'di ba? Sa kanilang sa kanilang nasasakupan. Doon sino ang nagbigay sa kanila ng problema? Itong mga tao na ito na sa akala nila, 'di ba, ay susunod sa kanila.
Yung nakipag-compromise sila para hindi sila magkaroon ng, sa tingin nila ay mas maraming problema, pero ito po yung nagbigay ng napakarami pong problema, 'di ba, sa kanila, no? At sabi dito, ngunit nang dumating ka, Deborah, kasi nag-cry out sila, 'di ba, sa Panginoon. Tinawag nila si Yahweh, hirap na kami, Yahweh. At nakakalungkot lang na it took them how many years to realize, 'di ba, na doon po sa kanila pong mga miseries, si Yahweh lang yung talagang kailangan nila. Si Yahweh lang yung magbibigay sa kanila, 'di ba, ng freedom, 'di ba, ng kapayapaan, ng katiwasayan, 'di ba, sa kanila pong mga buhay. Nag-cry out sila. Anong ginawa ni Yahweh? Ibinigay niya itong si Deborah bilang kanilang hukom, no? Sabi dito, ngunit nang dumating ka, Deborah, sa Israel, ikay naging isang ina. Diba? Ang sarap lang nun, no, na makita po natin na itong si Deborah, di ba? Itong si Deborah ay hindi lang siya hukom, di ba, ng Israel, na siya po yung nag-steer, di ba? Nakita po natin yan na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos na ito yung gagawin, yung magli-lead po sa kanila, magiging leader po nila, itong si Deborah, laban doon sa isang hari, di ba, na talagang nagpapahirap sa kanila. Pero makikita natin na binanggit ng awitin po na ito yung pagiging ina nitong si Deborah. Sa ating mga ina, 'di ba, mga kapatid, alam natin yung mga isinasakripisyo natin. Itong si Deborah, hindi lang siya isang asawa, hindi lang siya isang ina, 'di ba, ng kanyang mga anak. Pero yung katungkulan niya ay talagang tinake niya na maging doon po sa bansang Israel, siya po yung role niya is naging ina siya. Diba? Ang mga ina, ang dami po nilang isinasakripisyo. Ang dami, yung mga mabubuting ina, diba? Kahit nga yung mga hindi masyadong mabuti, diba? Pero pagdating po sa kanila pong mga anak, fully protected, diba, yung kanilang mga anak. So she takes her role as a mother sa nation. Grabe lang yung kanyang yung binabanggit dito. Sabi dito, pumipili sila ng mga bagong Diyos-Diyosan, kaya't ang digma ay nasa mga pintuang bayan sa 40,000 Israel na lumalaban, mayroon bang nagdala ng sibat at kalasag man lamang. So ito yung sitwasyon, no, sa kapanahunan po na yon, na itong mga Israelita ay pumili po sila ng bagong Diyos nila. Kalain mo yun. Bagong Diyos ang gusto nila. Yung Diyos na kaya po nilang damitan, yung Diyos na kaya nilang ilipat, yung Diyos na kaya nilang pag-alayan ng mga gusto niya, gusto nila, di ba? Yung Diyos na hindi nakakapagsalita, yung Diyos na walang buhay, di ba? Doon po nila ipinagpalit si Yahweh, no? At sa oras ng kanilang kagipitan, si Yahweh po yung kanilang tinatawag, no? Kaya't ang digma ay nasa mga pintuang bayan, sabi dito, sa 40,000 Israel na lumaban, mayroon bang nagdala ng sibat at kalasag man lamang? Ang pagmamalasakit ng puso ko'y sa mga pinunong Israelita na kusang nag-alay ng sariling buhay nila, purihin si Yahweh. So bilang ina, mga kapatid, tayo ng mga magulang, di ba? Bilang ina, ang lagi mong iisipin ay yung safety, di ba, ng iyong mga anak. Na kahit sila po ay lalabas sa kanila pong mga sa tahanan po natin, di ba? Nandun pa rin yung ating mga pagpapaalala, nandun yung kagustuhan natin na makabalik po sila, di ba, ng buhay. At tinuturuan po natin sila sa lahat ng kanila pong mga ginagawa. Di ba, na pagdating ninyo sa ganito, umiwas kayo sa ganyan, umiwas kayo sa ganyan. Di ba? Na
Nakakatuwa lang na itong si Deborah, hindi niya sinabi na ako bilang hukom, di ba, ng Israel. Si Deborah bilang hukom. Pero sabi niya, si Deborah bilang isang ina. Ako'y naging isang ina, di ba, sa Israel. Matindi yun sa ating mga nanay, ilan na yung isinakripisyo natin, 'di ba, para sa ating mga anak, 'di ba? Nandiyan yung pasensya, kahit nasasaktan ka na, 'di ba? Kahit na alam mo yun yung sinasagot-sagot ka, 'di ba? Ang sakit-sakit kaya noon, yung sasagot-sagutin ka na parang hindi ka nakakaintindi or hindi ka nakakaunawa, 'di ba? Yung tipo ba na dito maintindihan natin, 'di ba, na talagang grabing tipid ka, 'di ba? May mga ganon. Tapos nakakatuwa lang, no? Pero makikita natin sa tigas ng mga ulo ng mga Israelita nito, tapos sasabihin tong si Deborah na ako'y naging isang ina ng Israel. 'Di ba? Ako'y naging isang ina ng Israel. Na kapag may problema yung iyong mga anak, 'di ba? Sa nanay sila lumalapit. No? Madalas ganon, no? Sa nanay po sila nagsasabi, no? Sabi dito, ano pa, Deborah? Ang pagmamalasakit ng puso ko sa mga pinunong Israelita na kusang nag-alay ng sariling buhay nila, purihin si Yahweh. Verse 10, umawit kayo habang sakay ng mapuputing asno, habang maiinam na latag ang inuupuan ninyo, at kayong mga naglalakad saan man pa tungo. So this is a command. Sinasabi po ng awitin na ito na umawit kayo, no? Habang sakay kayo ng mapuputing asno. Habang sakay kayo, saan man kayo pupunta? Sa digmaan man kayo pupunta, 'di ba? Umawit kayo sa Panginoon, no? Ang pag-awit ay demonstration, 'di ba, ng iyong pananampalataya, ng iyong pagmamahal sa Panginoon. Habang maiinam na latag ang inuupuan ninyo. Habang sakay sila sabi dito, sakay sila ng mapuputing asno, 'di ba? Sa pagtatrabaho po nila, kasi ang mga asno ay ginagamit sa kanila pong kabuhayan sa kapanahunan na 'yon. Ang mga kabayo ay ginagamit, no, sa pakikipaglaban, pero hindi sila sinabihan ng Lord na magkaroon sila ng maraming mga kabayo o kahit na kabayo lang, no? Hindi sila sinabihan noon, kasi ang gusto ni Yahweh ay magkaroon po sila ng total dependence sa Panginoon. Sabi ng awitin na ito, sabi ng lyrics na ito, kahit saan kayo pupunta, magtatrabaho man kayo, umawit kayo, nasa panatag man kayo na lugar, na sabi dito, maiinam na latag yung inuupuan ninyo, nagre-rest man kayo, 'di ba? Umawit kayo sa Panginoon, kayong mga naglalakad, no? Saan man kayo patutungo, sabi dito, saan man kayo patutungo, maumawit kayo, 'di ba? Umawit kayo sa Panginoon, kahit ano man yung iyong ginagawa, kahit nakaupo ka man, kahit nagtatrabaho ka man, 'di ba, kahit may problema ka man, 'di ba, kahit panatag man yung iyong kalagayan, kahit saan ka man pupunta, umawit kayo sa Panginoon, no? It is an outpouring of our love to God. It is an outpouring of our faith to God. It is an outpouring of our thanksgiving and gratitude, 'di ba, sa Panginoon. Napakasarap kayang umawit, 'di ba? Napakasarap umawit. Hindi ako marunong umawit. Alam mo, pag yun yung lagi mong nire-reason, 'di ba? Nakakahiya naman sa Lord, kasi siya po yung nagsasabi na tayo po ay kailangang umawit, 'di ba, sa Kanya. Sabi dito, sabay sa himig ng mga pastol sa tabing balon. 'Di ba? Kahit nagpapastol ka, 'di ba? Isabay mo na yung pag-awit, 'di ba, sa Panginoon. Kahit nasa tabi ka man ng balon, nagbibigay ka ng inumin ng iyong mga hayop, ng iyong mga alagang mga hayop, ng iyong mga tupa, ng iyong mga baka, 'di ba? Umawit ka na, isabay mo na yung himig. Sabi dito, no? Talagang punong-puno lang talaga ng kaligayahan, ng puso,
'di ba, nitong si Deborah habang inaawit po niya yung mga awitin po na ito. Kasi sino ba yung hindi matutuwa? Yung umalipin sa kanila ng matagal na panahon ay pinalaya po sila ng Diyos doon. No? Niligtas po sila ng Diyos, no? Laban dito po sa mapang-alipin na ito. Di ba ganyan din tayo, mga kapatid? Iniligtas din tayo ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya wala lang talaga tayong reason upang hindi awitan ang Lord. Gusto lang talaga ng Lord. Alam mo, 'di ba? Nakakatuwa lang ang Lord kasi kung titignan natin sa heaven, enough na yung mga angels na nagbibigay sa kanya ng mga awitin. 'Di ba? Siguro ang gaganda pa na mga angelic voice pa yung mga angels. Sapat na yun Pero sabihan kanyang umawit, grabe naman. Grabe namang yun, grabe namang pagpapahalaga yun. 'Di ba? Grabe namang pagtingin ng Diyos doon. 'Di ba? Grabe lang talaga yung privilege na gagawin natin, 'di ba? O matatanggap po natin kapag tayo po ay umawit sa Panginoon. Grabe lang, no? Sabi dito, kung saan sinasaysay ang tagumpay ni Yahweh. Kung saan sinasaysay ang tagumpay ni Yahweh. Sa bawat makikita po natin yung opportunity na kung saan ay sinasaysay, sabi dito, yung tagumpay, yung ginawa ni Yahweh, yung naririnig po natin, umawit kayo. 'Di ba? Umawit kayo ng pasasalamat, umawit kayo ng papuri. 'Di ba? Umawit kayo. Isabay na ninyo sa himig. 'Di ba? Sabi nitong si Deborah, no? Sa kanyang mga nayon, umawit kayo kahit saan, sa pintuan ng lungsod, pumasok sila roon, no? Sa pintuan ng lungsod, pumasok sila roon. Grabing lang to, grabing demonstration lang talaga ng kanilang kasiyahan. Sapagkat yung freedom ay kanila pong natanggap mula po sa Panginoon. Verse 12, ito nakakatuwa. Gumising ka, Deborah. Sino yung naalala natin na may ganyan ding si David, di ba? Oh, kaluluwa ko, gumising ka. Di ba? Itong si Deborah, ganyan din. Gumising ka, Deborah, at ikaw ay tumayo. Gumising ka't bumangon, umawit ng isang himig. Barak, anak ni Abinoam, kumilos ka't dalhin mong bihag ang mga kalaban. Gumising ka, Deborah. No? Alam mo yun na sa pag-awit nitong si Deborah, ay siguro na naramdaman niya na hindi pa enough. 'Di ba, yung binibigay po niyang pag-awit, 'di ba, sa Panginoon. Kailangan niyang gisingin, kailangan niyang alugin, 'di ba, yung kanyang sarili upang talagang madama niya, 'di ba, yung kanyang yung titik, 'di ba, madama niya yung yung kagandahan, 'di ba, ng mga kataga, 'di ba, na kanya pong inaawit sa Panginoon, no? Gumising ka, sabi niya. Minsan sa atin, talagang natapos na lahat ng buong kanta. 'Di ba? Wala ka nang ginawa, tumayo ka na lang doon, nanood. 'Di ba? Wala. Pumalakpak ka nga pero yung langgam lang, langgam lang yung nakakarinig. 'Di ba? Pumalakpak ka pero kahit ikaw aantukin ka sa pagpalakpak mo. 'Di ba? Walang kalakas-lakas. 'Di ba? Grabe, kalatoy-latoy. 'Di ba? Wala. Dito si Deborah, sabi niya, hindi pa enough ito, hindi pa enough. Gumising ka, Deborah. Ini-steer niya yung kanyang sarili. Kailangan pag nagbigay ka ng awitin sa Panginoon, nandun yung kalakasan, nandun yung kasiyahan. 'Di ba? Nandun yung strength mo. Nandun yung gising na gising ka, hindi ka tulog, hindi ka inaantok. 'Di ba? At kung inaantok ka man, gisingin mo yung sarili mo. 'Di ba? Gisingin mo katulad po nitong si Deborah. Sabi niya, gumising ka, bumangon ka, umawit ka, 'di ba, ng isang himig.
May mga instances kasi na ganun, di ba mga kapatid, na ayaw nating umawit sa Panginoon. Lalong-lalo na kapag tayo po ay dumadaan, di ba, sa napaka titinding mga pagsubok, di ba, sa buhay po na ito. Makimaalala nawa natin itong si Devorah, na sa mga panahon po, bilang isang ina, di ba, ganit yung klase ng mga tao na kanyang tinitignan at pinangungunahan ay hindi madali. May mga instances talaga na manghihina ka eh. Kahit nga tayo, pag binabasa natin, nakakapanghina lang talaga yung ginagawa nila, 'di ba, na pagsalansang sa Panginoon. Pero itong si Devorah, meron lagi siyang kinakapitan. Meron lagi siya, 'di ba, na instead of focusing into the problem, alam mong ginagawa ni Devorah, nagfo-focus siya doon sa pag-awit at pagpuri sa Panginoon. Pinu-pour out niya, 'di ba, yung kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-awit. 'Di ba? Ng pag-awit. Kapatid, sa dami ng awitin naman, 'di ba? Wag naman yung iisang awitin lang, 'di ba? Yung alam mo yun, yung parang hindi ka na nag-effort, 'di ba, na sabi dito, umawit kayo ng bagong awitin. Sabi ng scripture, 'di ba? Dapat laging yung bata, hindi lang siya laging hindi 'di ba, yung bata, hindi lang siya tumigil na doon sa A, B, C, D, E, F, G. 20 years old ka na, A, B, C, D, E, F, G pa rin yung inaawit mo. 'Di ba nakakairita na 'yon? 'Di ba, yung mga maayos yung pag-iisip, o kaya 30 ka na, A, B, C pa rin yung inaawit mo. O kaya yung mga bahay, kubo. 'Di ba hindi nagle-level up din? Dapat ganyan din sa Christian life. 'Di ba? Sa atin pong pag-awit sa Panginoon, mag-sacrifice ka naman na mag-aral ng mga bagong awitin. Ang dami naman. 'Di ba, na talagang nagbibigay naman ng papuri, 'di ba? At kadakilaan, pagdakila, 'di ba, sa Diyos na ito. Minsan kasi 'di ba? Ewan ko po sa inyo mga kapatid, pero ako, kung yun at yun na lang din naman yung inaawit, 'di ba? Sa tuwing pagsamba, 'di ba? Parang alam ko na, para naman ito sa Panginoon. Pero subukan kaya ninyo yun na lang at yun yung lagi yung naririnig. Diba? Matutuwa po ba kaya doon? Mag-aral din tayo ng mga awitin, kasi didedicate natin din to sa Lord. Nakikita din ng Lord yung effort natin eh. Lord, yung awitin na ito bago sa akin. Tulungan mo ako, 'di ba, na aralin ito para, 'di ba, maiawit ko din sa iyo. Nakikita ng Lord yung effort natin. Pero yung mga effortless, 'di ba? Diyos ko naman, mas matanda pa yung awitin, 'di ba, sa kanila. Hindi na sila nag-aral, 'di ba, ng ibang mga awitin. Nakakahiya naman, 'di ba, sa Lord kapag gano'n, no? Sabi dito, kumilos na ang mga dakila ng bayan alang-alang kay Yahweh, malakas man ay lalabanan, 'di ba? Sumalakay sa libis ang hukbo ni Ephraim, kasunod sa paglusob ang lipi ni Benjamin. Mga pinuno ng Makir sa digma ay dumating. Gayon din ang mga pinuno na sa Zebulun nang galing. Ang mga pinuno ng Isakar sumama kay Devorah. Gayon din kay Barak na taga panguna, at hanggang sa libis sumunod sa kanya. So, dito po sa pakikipaglaban po nila, nakita po natin yung mga tribes, 'di ba, na nakisama po sa kanila. Sabi nila, ang laban ng isa, laban nating lahat. 'Di ba, sa family ganyan, ang laban ng isa, laban dapat natin lahat. Ang nagiging problema lang kasi minsan sa family, sila naglalaban. Kaya, 'di ba? Hindi sila nakakalayo, 'di ba, sa kanilang paglalakbay, sapagkat sila, 'di ba, nagkakagatan. Wala silang ibang makitang kaaway, 'di ba? Makitang kalaban maliban doon sa sarili po nilang mga kasama, 'di ba, sa
sa tahanan, no? Makikita natin dito, meron silang kaaway eh. Na-identify nila kung sino yung kanilang kaaway, yun po yung umaalipin, di ba, sa kanila. Ngunit may problema, hindi lahat ng lipi, mga kapatid, di ba, ay sumama sa kanilang pakikipaglaban, at yun po yung ating titignan, no? Sabi dito, verse 16, verse 16, ay hindi, asa na ba yan? Ngunit, sabi dito, ngunit, ang lipi ni Ruben, verse 15, ay di makapagpasya. Di nila malaman kung sila ay sasama. Naalala natin itong sina Ruben, di ba? Si Gad, at yung half tribe nitong si Manase. Malayo sila eh. Di ba? Nandun sila sa, sa kabilang ibayo, 'di ba, ng Jordan. Malayo sila. Yung una nakita natin, 'di ba, na doon po sa pag-conquer ng land, sumama po sila. Pero ngayon nangangailangan ulit ang Israel ng kanilang tulong, 'di ba? Ipinangako nila 'yon. Ipinangako nila na talagang tutulong sila. Pero pagdating sa punto po na ito, itong si Ruben ay hindi siya makapagpasya. Hindi niya lang talaga alam kung siya ay sasama o hindi. Kailangan pa ba yun? Kailangan pa bang pag-isipan? Di ba yung sabi ko nga, di ba, ang laban ng isang pamilya, supposed to be, laban ng lahat. Pero itong si Ruben, hindi siya makapagpasya. At alam naman natin, di ba na, alam mo yun, itong si Ruben, nung siya po ay, binigyan ng, sumpa, hindi kasi blessing, di ba? Dahil hindi siya nakatanggap ng blessing mula po sa kanyang ama, no? Sinabi na po ng kanyang ama na itong si Ruben ay unstable. Diba? Hindi siya hindi siya stable, no? Hindi siya stable sa buhay niya. Kaya nga nagawa pa niyang lukuhin, di ba, yung kanyang tatay. Di ba na, alam mo yon, talagang niya, 'di ba, yung sinipingan niya, 'di ba, yung asawa, 'di ba, ng kanyang ama. Hindi siya hindi siya stable, siya pa naman yung pinaka panganay, 'di ba? Pero meron ba kayong mga panganay na ganon? 'Di ba, na napasaway, no? Napakahirap, no? Hindi siya makapagpasya. Nung nagsabi sina Devorah, ni si Barak, makikipaglaban tayo, itong si Ruben, hindi ako makapagpasya. Sasama ba ako o hindi, no? Bakit ayaw ninyong iwan ang pastulan? Sabi niya, hindi nyo ba maiiwan ang inyong mga kawan? Ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi siya makapagpasya. Sapagkat ang kanyang puso ay nandoon sa kanyang kabuhayan. Madalas ganyan din, di ba? Na kapag sa ministry, mga kapatid, marami ding idinadahilan minsan yung tao. Bakit ayaw niyang mag-commit? Dahil doon po sa prinoprotektahan niya. Instead na makiayon siya doon po sa nais ng Diyos. Di ba? Ayaw niyang sumunod doon sa nais ng Diyos kasi meron po siyang pinoprotektahan. Di ba, na sa tingin niya ay magbibigay sa kanya ng benepisyo. Kung makikipaglaban ako, paano yun? Masasaktan ako. Ang hirap-hirap no, nakakapagod. Tapos, sila lang naman din dun yung makikinabang. Ako okay na ako dito Okay na ako dito sa ibayo ng Jordan. Okay na kami dito Meron na kaming pastulan. Bakit ba kami magpapakandahirap, 'di ba, sa may mga pamilya bang ganyan? 'Di ba, na pababayaan kayo pagdating sa hirap na yung mga kamag-anak nyo doon. Ilang taon na yung kanilang yung pang-aalipin na ginagawa sa kanila. Hindi talaga ako makapagpasya kasi meron akong pastulan. 'Di ba? Kaya sabi dito, hindi ba ninyo maiwan ang inyong mga kawan? Ang lipingan ni Ruben sa pagpapasyay, nahirapan, no? Nahirapan. Alam mo yung kapag hindi mo lang talaga alam kung ano yung masigit na mahalaga, lalong-lalo na ito po yung will ng Lord, 'di ba, sa kanila. Pinangako nila yun noon, no? Hindi may hirapan ka lang talaga, no, kapag hindi 100% ang ibinibigay
'di ba, na obedience sa Panginoon. Ang Gilead naman, no, ito naman ay sa lipi ni Gad, no. Sila magkakasama dun eh. Si Ruben, yung lipi ni Gad, tapos yung half tribe ni Manasseh. Ano naman ang sasabihin nitong lipi ni Gad? Ang Gilead ay nanatili sa silangan ng Jordan. Upon hearing the news, makikipaglaban tayo. Itong si Ruben, hirap siyang magpasya. Sasama ba siya o hindi? No, nandun yung conviction pero hirap siya, 'di ba, sa pagpapasya. At ito namang si Gad, yung lipi ang Gilead o yung lipi ni Gad, sabi niya dito, wala siyang wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa. Wala man lang siyang response. Nanatili lang siya sa Jordan. Wala. Hindi ako sasama dyan. Ayokong makialam dyan. Wala siyang response. Di man lang siya nagsabi na, hindi ganito ganyan Walang ginawa. Di ba? Ayaw niya, di ba? Hindi man lang siya nagbigay ng kanyang response. Nasubukan na ba niyo yun na meron kayong tinatanong tapos hindi kayo niresponsan? Di ba? Masakit din yun Ang mga barko'y hindi iniwan. Ito namang lipi ni Dan. Ang mga barko'y hindi iniwan ng lipi ni Dan. Yung mga barko naman ang mas mahalaga dito sa lipi ni Dan. Kasi malapit lang sila sa tubig. Kasi may barko Itong barko, 'di ba? Marami silang mga dahilan. Yung kanilang kabuhayan, 'di ba? Hindi nila maiwan-iwan sa pagtupad, 'di ba, ng kanilang supposed to be tungkulin para doon po sa kanilang mga kapatid, no, na mga Israelita. Wala silang pakialam. Hindi niya maiwan kasi hindi ko talaga maiwan to 'di ba? Bahala na lang kayo sa buhay niyo doon. 'Di ba? Mas mahalaga sa akin itong mga barko na to. At ito namang lipi ni Asher, sa tabing dagat din, nagpaiwan. Sila'y nanatili sa mga daungan, no? Sila'y nanatili sa mga daungan. Itong lipi ni Dan at saka itong lipi ni Asher, maganda kasi yung kanilang kabuhayan Mas okay na sila doon. Kaysa sa sabak na naman, layo nun, no? Sabak na naman tayo sa digmaan, sa labanan. Ang hirap kayang makipaglaban, ang hirap kayang makipagdigma. 'Di ba? Okay na tayo doon, bahala na sila. 'Di ba, sa kanilang mga buhay, no? So ganun yung kanilang ginawa. Itinaya ni Zebulun ang kanyang buhay, gayon din ang Naphtali na humarap sa digmaan. Ang mga hari dumating doon sa labanan, silang mga hari ng lupang Kanaan, sa mga batis ng Megiddo doon sa Taanak, ngunit wala silang nasamsam na pilak, no? Salamat na lang doon po sa mga tribe na talagang nagbuwis ng kanilang buhay at binigyan dito ng pangalan kung sino po yung mga iyon. Pati mga bituin ay nakipaglaban. Nilabanan si Sisera buwat sa kalangitan at sa kanilang pagtawid sa ilog ng Kison. Tinangay sila ng agos, nilamon ng mga alon. Gayunman, kaluluwa ko tumatagkat magpatuloy. Sa bilis ng takbo, ang yabag ay walang humpay, kabayong matutulin, sila ang nakasakay, no? May fear, mga kapatid, dito po sa part nila Deborah at saka sa part ni Barak, no? Sapagkat marami po yung kanilang mga kalaban at matitindi po, no, yung kanilang mga sandata, no? Pero makikita natin na kahit yung kalangitan, 'di ba? Yung kalangitan mismo tumutulong sa kanila upang mapuksa, 'di ba, yung kanilang mga kaaway. Kailangan lang nilang manindigan, kailangan lang nilang mag-forward. Iwanan man sila ng ibang mga tribo, hindi nila iiwanan, 'di ba, yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon. At makikita pa natin yan as we go on ng pakikipaglaban po na ito. Sumpain ang Meros, sabi dito. Sabi ng anghel ni Yahweh, sumpain ng labis ang naninirahan doon sapagkat hindi sila humarap at tumulong sa labanan nang digmain ni Yahweh ang mga kalaban. No?
napakamaling napakamaling desisyon ang ginawa nitong si Ruben, nitong si Gad, 'di ba, nitong si Dan at saka nitong si Asher. At makikita natin yung resulta, 'di ba, ng hindi po nila pagsunod, 'di ba, sa Panginoon, dun sa calling ng Lord sa kanila as we go on sa atin pong pag-aaral. Higit ngang pinagpala ang babaeng si Yael, ang asawa ng siniyong si Heber, sa lahat ng babaeng nakatira sa mga tulda, higit na pagpapala nakalaan sa kanya. Si Siseray humingi ng tubig na inumin, ngunit gatas ang ibinigay ni Yael. Malinamnam ang gatas, sa sisid lang mamahalin. At habang ang tulos ng tulday hawak ng kaliwang kamay, sa kanan na may hawak ang maso ng panday. Ibinaon ang tulos sa sentido ni Sisera, na basag at nadurog ang ulo niya. Sa paanan ni Yael, si Sisiray na hundusay, sa kanyang paanay bumagsak at namatay. No? Kung nakisama lang sana yung mga tribe na ito sa pakikipaglaban. Kasi hindi naman sila yung lalaban, kapatid eh. Si Yahweh naman yun eh. Di ba, si Yahweh naman yung magbibigay sa kanila ng tagumpay eh. Kailangan lang nilang tumayo. Kailangan lang nilang pumunta, di ba, sa lugar po na iyon. Pero yung victory, si Yahweh pa rin yung magbibigay, di ba, sa kanila. Eh, paano yun? Ayaw nila. Di ba? Hindi sila sumunod. No? Kung kaya't makikita po natin na imposibleng itong si Sisera, magaling to naman dirigma. Imposible lang talaga na mapapatay siya, 'di ba, ng isang babae. Pero dahil nga doon po sa sa pangunguna po nitong si Yahweh, makikita po natin na ibinigay po sa kanila ang tagumpay. Itong ina ni Sisera ay naroon sa bintana, naiinip, hindi mapakali, nagtatanong na may luha, bakit hanggang ngayon ang anak ko'y wala pa? Kabayo at karwahe niya'y masyadong naantala. No? Buhay din yun. Diba? Nakakalungkot naman itong part na ito. Diba na? Kailangan pang banggitin din itong ang awitin po na ito. Siyempre, diba, yung isang ina, naantay niya lang talaga yung kanyang anak. Nasa pakikipagdigma. Diba? Sana bumalik pa siya. Diba? Pero makikita po natin na hindi na ito babalik, no? Napakahalaga po ng buhay, no? Napakahalaga lang talaga ng buhay, kahit ito man ay sa kaaway po nila or ito man ay sa kanila. Makikita natin that in this statement alone ng scriptures, na mahalaga lang talaga yung buhay. At napakaganda na yung buhay ay nagagamit lang talaga ayon doon po sa nais ng Diyos. Mga babaeng tagapayo ay tumugon sa kanya, at sa kanyang tanong, ito rin ang sagot niya. Nagtagal marahil siya sa paghahanap ng samsam nila para sa isang kawal, isang babae o dalawa. Mamahaling kasuotan para sa kanyang ina at magandang damit naman para sa kanya. No? Nararamdaman pa ninyo yung kirot? Di ba? Alam mo yun. Kahit naman mga kaaway yung mga ito, di ba? Kahit nananamsam man yung mga ito, buhay pa rin yun, di ba? May ina pa rin yun, no? May ina pa rin yun, no? Grabe lang talaga yung yung mindset po ng Panginoon na sa pagpapahalaga niya, di ba, ng mga buhay, na hindi naman kailangan talaga dapat ganun yung mangyari. Kung kung talagang katulad ng mga Gibeonites, no, isisik lang sana nila yung totoo, di ba, na Diyos, no. Ganyan, nawa mali po lang yung mga kalaban o Yahweh. Sabi ito, maging tulad naman ng sumisikat na araw ang iyong mga kaibigan, at nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon, no. Sa 40 taon, 40 years po yung peace nangyari pagkamatay po ng hari po na ito, no. Pero
nandiyan lang talaga yung kirot, no? Sapagkat hindi na siya bumalik. Ako kasi masyadong emotional pagdating sa mga nanay, di ba? Yung mga nababasa na ganito na, alam mo yun, yung ini-expect mo na uuwi pa yung anak mo. Pero judgment kasi yun ng Lord sa kanila eh. Dahil doon po sa mga kasamaan, di ba, na kanila pong mga ginawa, ano? Ito ay judgment ng Lord, ano, sa kanila. Pwede naman na sanang i-detour, 'di ba, yung kanila pong kapalaran kung sila po ay susunod, 'di ba? Ayon po doon po sa nais ng Diyos, no? Pero hindi po ganoon yung nangyari sapagkat mas pinili po nila ang lumaban, 'di ba, sa Panginoon. Nawa tayo mga kapatid, piliin po natin ang maging panig ng Lord at hindi yung maging kaaway ng Panginoon. So, yun po ang ating lesson at i-revtog po sa bawat isa. Type ko na lang po yung question.